Hello guys, dayon kamo diri sa atong gamay na channel, Grow with Lynn. Ibinaba ko pala ito sila guys, mula doon sa aking vertical garden kasi gusto ko silang ayusin at hindi pa rin kasi tumitigil yung pagtubo ng mga damo-damo na yan. Ito lang yung wala masyadong damo pero gusto ko kasi itong dagan ng iron pea din. Ang ganda ng kulay pa rin niya guys. Gustong gusto talaga niya yung napakainit. Ito na yung pinugutan ko nung nakaraan yan. Dalawa lang yung binigay niya na pups. Siguro ibahid ko na rin itong isa siguro. Tapos kukuha ako ng iba doon sa mga propagation. At titingnan ko kung yung kulay ba niya ay magiging ganito din ba. Kasi ibang ganito na yung kulay nito nung dumating. Hindi na siya nagbago dahil nga sa mainit doon sa taas. So titingnan ko kung yung ilalagay ko dito ay magiging ganito din ba yung kulay. Hinabol ko lang itong paggawa ng video guys kasi galing ako sa school ng anak ko kanina. Kasi nga Women's Month. So medyo padilim na. Hinanap ko lang yung side ng garden ko na maganda yung liwanag pa. Hugot lang tapos tusok sa gilid. Yan lang ang gagawin natin. Lumalaylay na to. Maganda na siya tingnan. Tsaka yung soil pala nito, dagdagan ko pa pala. Nung nag-dry kasi ang soil, nagkaroon ng gap dito. Yan. Tanim nandito. Yung mga eren ko dito guys, pumayat. Hindi ganito ka bubutsog. Ewan ko kung bakit. Ito kasi yung galing kay Ma'am Succulent de Amore. Ang tataba guys. Tapos hindi siya lumiit. Ewan ko lang kapag tumagal. Sana hindi naman lumiit. Gusto ko sana yung ganito kataba. Pero ano kasi guys, kapag nilalagay mo sa initan yung mga succulent mo, expected mo na tataba or bubutsog or gaganda yung itsura. Hindi lege ba ganun? Na-feel na yung mga gaps dyan. Kulang pa sana dito ng konti. Kulang pa ng isa. Tapos na tayo dito. Dito naman tayo sa isa. Sana naman tumigil na tong mga damo na to. Hindi ako mapakali guys na hindi makapag-upload bukas. Siguro nasanay na talaga ako dun sa everyday na upload. Maliban na lang siguro kung hindi kaya ng katawan ko. Ito medyo malaking gap niya talaga. Meron siya mga dry na stem. Tulin ko lang. Hindi ko pa ito nadiligan. Oo guys, hindi ko pa ito nadiligan sila ever since. Yung dilig ko nito, bali yung mga spray ko lang ng insecticide at saka fungicide. Hindi ko pa nadiligan totally. So after, kasi nag-spray ako kahapon ng insecticide, diba? After, siguro bukas, pwede na akong mag-spray ng dilig sa kanila. Kasi tag-init na rin. Dapat binabasa natin yung soil nila. Yan. Tataba talaga ng dahon guys. At saka pink, oh. Ang ganda ng kulay. Ang ganda talaga. Pag maganda yung exposure nila sa araw, gumaganda talaga yung kulay. Kaya medyo excited ako sa summer. Kasi yung area ko, wala talaga masyadong araw. Yung sunrise namin dito, nahaharangan ng mga punong kahoy na malalaki. Kaya hindi na humaabot. Konti lang yung area na maganda yung sunlight exposure. Kung napapansin nyo, pinuputol ko sila doon ganda sa may pinaka. Ganyan oh, napaka-konti lang ng kinuha ko. Mostly sa kanyang stem, yung sa banda, matanda na siya guys. Kapag matanda na kasi yung stem, mukhang hindi masyadong nagbibigay ng baby. Kaya nito guys, yan, matanda na yun dyan. So kapag dito ko ipugutan, baka hindi siya magbigay ng baby. So, kasi may mga roots na eh, aerial roots. Kaya pinaka-rosette lang yung kunin para may matira pa na bata na stem. Dilig na lang ang kulang nito para mas lumago pa. At yung mga baby na maliliit, ganyan yan. Yan o, yung mga baby na maliliit na yan ay mabilis lumaki kapag nadidiligan sila. Inayos ko rin pala guys, pati itong ayan, variegated na boar's tail. Tapos si variegated tulog. Pinuto ko yung stem niya dito at ito na yun. Tinanim ko na dyan sa gilid. Tapos ito naman, pinutol ko rin dyan kasi meron siyang aerial roots. Tapos meron siyang mga something naglalagas na mga dahon or yung nagbasa ba na mashi, ganun. So dyan ko na lang siya pinugot. Ayan, may aerial roots dyan.
Pinugot ko tapos itinanim ko lang din dito. Medyo pumayat nga siya guys. Siguro dahil so kulang siya sa water. Dahil tuyong-tuyo talaga ito sila na mga inayos ko. Tapos ito yung si variegated jewel. Ayan, medyo lumiit siya kasi nag-dry out yung iba dito. Pero okay lang sana mag-survive. May pabulaklak siya, oh. Sedum pala to. Kasi ganito yung mga flowers ng sedum, eh. Ayan. Tapos mga dahon ito ni variegated burrito. Sana mag-survive. Sana magkaroon ng pops para dumami siya. Kasi gustong-gusto ko siya. Ang ganda kasi niya, guys. So, ayan sila. Kahit nasa shaded konti, yung pinaglagyan ko sa kanila ay nagkakaroon pa rin ng stress color. Itong si variegated tuluch. Konti lang naman yung magagawa ko dito sa R1P na to. Ayan. Tsaka soy. 3 heads lang yung kinuha ko sa luma ko na R1P, guys. Diyan ko lang yan ipatong. Yan, maliliit lang na heads yung nakuha ko. Ito malaki pero pugdol. Pugdol. Tingnan niyo yung kaibahan, oh. Pero nagre-red. Medyo stress din naman ang kulay nito. Pero ito talaga, yung butchok ba, plump, kumbaga. Ibang-iba sila. So, yun. That was it for today's video, guys. Sana nag-enjoy kayo kahit madilim na. Ayan. May ilaw na tayo dyan. See you in the next one. Keep growing.